Hello mga truckers out there, digital trackers. Um, Eto na naman po tayo at meron tayong mission dito which is from Milan. Ang employer natin is Ducati. And then papunta tayo ng France which is Calais dito sa pinakadulong part ng France. And then, i-drop off natin siya sa LKW Walser. So, ang expected time of delivery date is Tuesday, 8:33. Today is 3 p.m. na po. Up until 12:43 a.m. in the morning, Wednesday. So, ang income natin dito is 47,000 euros. And this is only 676 miles. So about 1,000 miles pa rin siya. Okay, so ang ano niya, weight niya is around 10,281 kilograms. That's about 10 tons. So, tara na, let's go. Let's do this. Alright, so galing nga pala ako dito sa nagpaano muna ako, nagpa-repair muna ako ng aking truck. Para mas maganda yung ating 3 p.m. Check muna natin yung lights natin para at least meron tayong okay. Okay yung lights. Sa kaliwa. Oops, wait lang. Paano nga pala tayo? Teka. Kaliwa nga pala tayo. So, kailangan So, i-hit muna natin dito sa kanan banda para mas maganda yung labas natin. Kasi baka tumama dito sa kanto eh. Okay. Signal tayo. Sa kanan, tingin sa kaliwa. Okay. Isa tayo. Turn left. Alright. At the roundabout, take the first exit. Okay. Roundabout. Up. Ako muna pre. Ayan. Very good. Exit now. Alright. So, sana wala tayong madaanan na aberya or Keep left. aksidente. Dito kasi medyo magkakaroon ng traffic pag may aksidente sa kalsada. Alright, so guys, kung papansin nyo, naka-off yung aking rest stop. Minsan kasi talagang ino-off ko siya para makontrol ko yung kasi nagkamali ako dito sa paggawa ng character ko. Inuna ko munang gawin yung inuna ko munang punuin yung sa long distance travel ko, yung skill na yon. Kaya ang ano ng computer or ng AI is malalayo yung mga makukuha kong mga jobs or mga trabaho doon sa market. So, mahirap yung part na yon kasi parating inaabot ng rest stop. Eh pag nag-rest stop ka, mababawasan yung time sa delivery mo. So, mahirap siya i-adjust talaga.
So, yun yung pagkakamali ko dito sa pagka-build ko dito sa character na to. Pero, if mataas na yung level ko, like nasa ano na ako, nasa level 20s and above, saka ko i-turn on yung rest stop ko kasi pwede na siyang mag ah, compensate. Alright, so ikaw muna sa singit, ako muna. Okay, pasok na. Right, so meron tayo 331 miles to go. And ang estimated niya is 7 hours. So, eventually, 3 p.m. na or 4 p.m. na, 11 o'clock if magtuloy-tuloy yung biyahe at walang traffic. Tuesday, 11 p.m. natin siya matatapos. Sana hindi umulan. Nakalimutan ko i-turn on yung mute ko. Kanina pa ako nagsasalita. Sorry guys. So, yan. Nakalagay na siya sa cruise control ng 56 miles per hour, which is yung maximum dito sa Italy. So, sana hindi lang umulan para hindi mahirap yung biyahe natin. Oops, parang may traffic. Anong nangyari? Bakit may traffic? Okay. So, may merging na naman ng traffic dito. And malapit tayo sa Toll Plaza. So, nag-umpisa tayo sa Italy. And then, mamaya, siguro mayroon tayong madadaanan na immigration. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung process. Medyo ano lang naman kasi mag-check lang sila ng documents. Kala mo tunay, no? Pero saglit lang yan. Check lang nila yung laman ng container and then yung mga documents mo. Okay. Alright, so 5 p.m. Maya-maya ng konti. Pag 6 o'clock na, saka ko bubuksan yung aking headlights. Kasi if matak ang 7 o'clock and then nagka-drive ka ng wala kang headlights, magkakaroon ka ng automatic violation. So, babawas ka agad sa pera mo. So, konti na nga lang ng pera ko, which is 183. Hindi pa ako makabili ng bagong truck dun sa sa roster ng aking mga employees. Keep right.
and then exit right. Kanan tayo. Exit right. Luxembourg. Exit tayo ng Turn right right. side. Turn right. Oops. Okay. Tingin sa kaliwa. Alright, let's go. So yung pala guys, kahit itong game na to is simulation lang, marami ka pa rin matututunan tungkol sa type of driving sa ibang bansa, which is na nakuha naman ng simulation dito. So nasa sa inyo na lang yun kung lalagyan nyo ng mod, kasi dun sa original na simulation na ito is medyo konti yung sasakyan. So kung gusto nyo medyo challenging at as close as realistic talaga, so doon na lang kayo magdagdag ng mga sasakyan. Tulad na ito sa akin is itong mod na nilagay ko dito is brutal traffic at saka yung real physics. Yan, kung makikita nyo meron din ako mga cameras, yun lang masama, umulan. Yan, dyan ako ingat na ingat kasi yung physics nitong game ko is talagang madulas siya pag Keep maulan. left, and then continue So, straight on. hindi ako pwedeng lumiko ka agad. Kasi Go straight on. talagang mag-ano siya. Oops. Wait. Hindi ko napansin. Hindi ko nakatingin sa map. So, yun na nga yung sinasabi ko. If ganyan na maulan siya, talagang dudulas at dudulas yung tires mo. Kahit gaano ka-slick yan. Kahit type A yung traction ng ano mo, ng tires mo. Talagang dudulas at Go dudulas straight siya on. pag may tubig. So, nasa sa inyo yun guys, kasi makokontrol naman sa settings yung weather dito sa game, which is sa akin nasa around 50% yung weather. I'm not sure, mamaya titingnan ko pa, pero alam ko nilagay ko sa 50% yata yung weather. So malamang sa malamang every once or twice a day talagang ulan siya. Pero sa ibang lugar hindi naman ganun kadalas. So depende pa rin. Makikita nyo guys, ayan, tulad niya, pag lumiling ko ako talagang umaano siya, talagang ano siya, tumatagilid to sa kanan. Same thing sa kaliwa, pag masyadong curved yung pagliko, talagang aangat yung tractor. Same thing with dun sa trailer ko, same lang sila. So kung makikita nyo guys, it's already 6:32, pero dun sa kabilang side ng lane sa kaliwa, nakabukas na yung mga ano nila, nakabukas na yung headlight nila. So indication yan na pag pinatay ko yung headlight ko, kakaroon kagad ako automatic ng violation. Kahit walang pulis, yan, makikita nyo nagpe-preno ako kasi medyo stiff yung curb.
Kailangan magpreno kasi Go talagang straight on. titimbang yung, ano, yung tractor. Maraming beses na akong na ano dyan sa ganyan. Medyo iba ang speed limit dito sa Europe kumpara dun sa Euro Truck Simulator kumpara sa American Truck Simulator kasi um, dito sa Euro Truck Simulator ang maximum natin dito is 56. So either freeway yan, 3 lane or kahit 4 lane pa yan, talagang hanggang 56 miles per hour lang talaga yung maximum natin. If lumagpas tayo dyan, kung gaano ka kung ilan yung increment na taas niya doon sa 56 na yon, doon rin nila kinakalculate kung ilan yung ibabawas dun sa pera mo. So meron silang ano doon. So pag mas mataas yung ano mo, halimbawa nasa 60 miles per hour yung takbo mo. Halimbawa, let's say, example lang, ang ibabawas sa is 500 euros. And then, pag nasa around 65 ka, tataas yun. Kasi, nag-increment na naman yung, ano, yung violation mo. So, ibig sabihin, kung 500 euros yung sa 60, sa 65, siguro mga nasa 800 or 900 euros. So, depende sa speed mo. Yun nga pala, yung sa sinasabi ko doon sa ATS, ang speed limit niya doon, alam ko, is around 80 to 85 miles per hour, which is Keep left napakabilis. and then continue straight on. Mabilis yung ano yun. Go straight on. 80 miles per hour. Dala ko nga pala guys mga scooter from Ducati. So hindi ko naman siya nakita pero yun yung nakalagay sa manifest niya. Dinagdag nga pala ako dito mga strobe lights dun sa harapan as well as sa side ng tractor. So makikita nyo yan mamaya pag medyo madilim na siya. So siya yung parang nagfi-flicker or flashing lights sa harap as well as dun sa sides.
and then continue straight on. Go straight on. Huwag niyo ako ibitin. So, 128 miles na lang tayo, guys. So, kung makikita nyo, as long as umaandar tayo at hindi tayo nag-i-stall, bumababa ng bumababa yung delivery time natin. So, kanina nasa 11:30 yan. So, ngayon nasa 11 or 5 p.m. na lang. So, meaning to say na maganda yung progress ng pagdadrive natin. So, kung nag-i-stall kayo, malamang sa malamang nadadagdagan yung time nung sa delivery time nyo, yung target time. So, pag yun ang nangyari, magkakaroon kayo ng late delivery, which is penalty. Mababawasan yung target nung bayad sa inyo. Mababawasan yun. Especially pag kayo, halimbawa nagkaroon ng damage or bangga dun sa trailer, if hawak nyo yung trailer nila or yung mga laman ng trailer, pag nagkaroon ng damage yun, maano din siya, mababawas din dun sa pera na supposedly matatanggap. So, iwasan nyo guys na pag naglalaro kayo ng Euro Truck Simulator, iwasan nyo yung pabangga-bangga kasi medyo magastos paggawa ng paggawa. And then, mababawasan yung, if may deliver kayo, mababawasan yung bayad sa inyo. So, yan, nakikita nyo, dumidilim na, which is already 8:50. Medyo Keep maliwanag right, pa siya. and Pero, then exit right. I think ko yun lang sa mga meron tayong problema. Malayo-layo ang ikot natin nito Tignan natin. Pwede kaya tayo dito sa kabila. Kung may daanan. Meron. Dito. Tapos kaliwa. Parehas lang naman. Doon din ang tama. Kasi kung pwede ko naman siya isiksik, kaya lang problema is sige, ganito gawin natin. Siksik ko siya. Tapos if may mali, load na lang ulit natin. Lang natin Exit right. Ay, naku. Kawawa na si Kuya. Bangga talaga. Tumakbo yung sasakyan. Shhh. Magkasya naman. Right. Walang damage. Successful yung singit natin doon. Hindi na natin kailangan mag-reroute.
Keep left. Medyo madilim na, so nakikita nyo na siguro yung mga flashing yellow lights dun sa harapan ko. Yan na yung strobe na nilagay ko sa harap, as well as dun sa gilid niya, kaliwat kanan. Oops, naka 50 lang pala tayo dito. So, yun ang suggestion ko guys. Halimbawa pag ganyan, bumalik na siya sa 56. Meron siyang, ano ba tawag doon? Keep left. Sobra doon sa may speed limit na sobra doon na hanggang doon lang kayo. So, halimbawa 56 hanggang 58 or 59 miles per hour lang kayo. If sumobra kayo doon, talagang mahuhuli na kayo or magkakaroon na kayo ng violation. So, pag 50 naman, ang experience ko dyan is hanggang 54. If 55 miles per hour na kayo, siguradong magkakaroon kayo ng violation doon sa ano. So, yun yung pinaka-threshold nila. Okay, so 57 miles lang. 1 hour and 15 minutes. Kayang-kaya natin yan kasi naka-max naman tayo na speed. And then, sana maganda yung pagpaparkingan natin doon para karoon tayo ng extra experience points. So, yun guys. If medyo stiff curve yung mapuntahan nyo or medyo mag-brake kayo ng isang beses or dalawang beses, wag po, naku yun, sabi ko na naabot tayo. Buti naman wala masyado. Keep right. Yan. Kung nakita nyo yun guys, hindi talaga sila nagme-minor. Pagdali sila doon sa merge point, Exit right. so lalabas at lalabas talaga sila doon sa merge point, kaya medyo ingat ako dyan sa ano eh. Pag two-way lang talaga yung daanan, medyo ingat ako doon sa kanan. Just so happens na kailangan ko kumanan eh. Kaliwa. Pakita ko. Ay, ito pala. Naka-stop pero nag-go si kuya. Ayan na. Nag-expect delivery na siya. So, ibig sabihin, yeah, it's already 8:33 p.m. So, hanggang 12 midnight tayo. Gusto nyo, may deliver pa ako. Okay, so 14 miles, kayang-kaya na to.
right, and then exit right. Exit right. Okay, so malapit Get na pala ready to tayo sa turn left. ferry. Tawiran papuntang ng London to eh. Calais. Turn left. Wala na palang ulan. Yun. Buti malapit sa repair shop. So yun guys ang parati kong ginagawa if ever na mag-stop kayo sa isang lugar or magde-deliver kayo sa isang lugar na Go merong straight repair on. shop, repair nyo na kagad. Kasi minsan mahirap makakita ng mga repair shop. Lalo na pag nasa kalsada kayo. Mahirap maghanap. Get ready to turn right. Yan, so mamaya dadaanan ko yan. Tapos meron dalawang... Uy, jackpot Turn tayo ah. right. Meron dalawang recruitment agencies. So as much as possible guys, pag naglalaro kayo ng Euro Truck Simulator, Go straight on. puntahan nyo na kagad yung mga recruitment agencies na yun kasi doon kayo makakakita ng mga high-skilled na mga drivers. Turn right. So, tayo ng konti sa kaliwa. Here we are, safe and sound. Alright. So, piliin natin 90. Sa tapat lang. Asan yun? Ayun. Okay. Diyan siya sa tapat. Alright. So kung makikita nyo guys, lumiliko din yung gulong doon sa huling part ng trailer. Pinakahuling gulong niya, lumiliko din yan. Okay na. Unload na natin. Yun guys, so I hope you liked the video. Please follow for more videos like this, and if ever na meron kayong gustong route na i-drive ko, just comments on the comment section. So please follow for more videos. That's it guys. Bye.